Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Talaga naman ang hindi nga nagpaawat itong si Kiko Barsaga na ito dahil talagang ibinunyag ang mga katiwalian ni Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapansin na kahit anong pananakot nga na ginagawa nila kay Kiko ay talagang humaharap pa rin ito sa camera at talagang inisisiwalat ang mga kabalbalan na ginagawa at katiwalian ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin mapapansin na talagang guilty nga itong si Kuting ng Norte dahil talagang ginagawa niya nang sa ganoon ay mawala sa mundo itong si Kiko Barsaga na ito. Matatandaan natin kamakailan na talagang matapang na nakikipagdigmaan at nakikipagbakbakan itong si Barsaga sa Kongreso. Ngayon nga ay patuloy pa rin ang kanyang pagkikipaglaban at pagsisiwalat ng katotohanan. Maraming netizen ang tila nabilib dahil sa edad neto ay talagang makikita natin ang kanyang porsigiro nang sa ganoon ay siwalat ang katotohanan at mga kabulukan ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Alright, ayan. Sorry for waiting, guys. Pero ito na ang pinakaabangan natin, ang pinakamatapang, batang matapang sa ating henerasyon. Kasama ko rin syempre ang isa sa matapang na si Spoke Sally Roque. Ini-introduce ko si Kong Kiko Barzaga. Hi, Kong! Thank you so much for Welcome, being here. Meow meow. No. Meow meow. May pusa si Marley na kanina. Pakita mo nga pusa mo. Inggitin mo, ganda ng pusa mo. Magtanong ka muna kay Anyway. Kong. Ayan. Ayan. Kong, ayan. Grabe, Bati ka para muna sa mga fans. yan. Oo. Yeah, sa mga fans mo. Oo. Ayan, so kunin ko rin yung pusa. Kunin mo yung pusa natin. Alright. Ito yung interview na mga pusa. Okay. Anyway, alam mo Kong, karangalan na kasama ka namin dahil ikaw ay talagang tinitingala bilang inspirasyon ng napakarami na naninindigan ngayon. No? Okay ba yung signal? Maraming salamat sa iyong sakripisyo sa bayan. At alam mo, nung minsan na ako'y nasa Kongreso, nalagay din ako sa ganyang posisyon na nagkaroon ng banta sa akin na i-expel ako dahil isa ako doon sa dalawa na sumuporta doon sa pag-impeach kay Andres Bautista, dating chairman ng COMELEC, na ngayon ay humaharap sa kaso sa Amerika dahil nga doon sa basehan ng impeachment. No? At ang nagpapa-expel sa akin ng mga panahon na yon ay yung dating majority floor leader na kaeskwela nitong si Andres Bautista. Kaya alam ko kung ganong kahirap yung mga nakalipas na araw, lalong-lalo na meron kang distrito, no, na ano bang babalansehin, distrito o yung paninindigan. But please tell us first. Ayan ang pusa ni Maharlika. Hi. Say hi to Manilo. Manilo ko. Hello. Hi, Manilo. So, unang question, Kong, no? Inasahan mo ba na ikaw ay tutuluyang i-expel matapos na isuspende? Mm-hmm. Well, actually, yun din yung parang sinasabi nila pag after suspension, na-expel na ako. And we expected that, pero unexpected din in a way na wala pa rin akong, I'm the first congressman to be expelled without any conviction. So ako yung first na hindi criminal na na-expel. So nagalit lang sila, napikon sila dun sa Crocodile Farm. Yeah. So ano ba yung sinabi nila Kong na talagang, ano yung specific na sinasabi nitong Crocodile Farms na disorderly conduct na ginawa mo? Yes. Okay, Can you hear me? Okay. Yeah. Yes. So medyo So yung question ko, ano yung specific na sinasabi ng Crocodile Farm, mga crocodile sa Congress na disorderly conduct na ginawa mo? Multiple yung sinabi nila yung sa pinaka-last na ethics complaint.
Oo, Yun yung kay nasa Sandro Marcos. Tapos yung yung sa mga Go ahead. Mm-mm. sa mga So ano yung sinabi nilang offense unethical kay conduct Romualdez mo? doon. O ano daw yun specifically? Kasi importante yan dahil alam mo, bagamat may kapangyarihan ng Yung Kamara mga na online mag-expel, kung merong grave abuse of discretion, hindi naman po pwedeng mawala ng representasyon ng iyong distrito. No? So tingin ko, pwede mong i-challenge sa hukuman yan. Ano daw yung specific conduct na they found it so disorderly na kailangan kang i-expel? possibly. Mm. Ano yung sinabi mo na disorderly Parang yung conduct lang? general conduct lang yung nakalagay. Kasi Mm. yung sa last complaint, ang nilagay nila multiple different instances. So, ang naging grounds on yung general conduct ko na noon. General conduct. Oh. Alam mo, sa tingin ko, kailangan questionin mo ito sa Korte Suprema, ha? Kasi ngayon lang ako nakarinig ng disorderly conduct na hindi naman nila mapakita kung ano talaga yung disorderly conduct, no? At saka, hindi sila po pwede magreklamo kung ikaw ay Yung mga- nagsasalita. Dahil... Go ahead, Kong. I think Go ahead. ibang disorderly conduct na cited din doon is through online postings outside of session. So, there are plenty of things to question about it. Yes. Kasi kung mga posting ang sinulat mo, yung pag-expel sa'yo is a form of subsequent punishment, no, for freedom of speech. No? Mambabatas ka policymaker ka, kaya nga may immunity from libel para unabated ang debate sa loob at sa labas ng Kongreso. No? I hope you go to the Supreme Court nang mapahiya naman yung mga crocodiles na yan. No? Do you have plans of going to the Supreme Court? Well, possibly. We're still considering the options now at kung ano yung mga bagong developments. Kung may I ask na kailan ba nag-start itong yung pagiging passionate mo para labanan yung mga tinatawag nating crocodiles sa Malacanang sa Kongreso? I mean, sa Malacanang din, but Yes, last year, tama. Doon nag-umpisa yan nung nag-away kami ni Martin Romualdez. Kasi sinabi niya sa partido ko na gusto ko siyang tanggalin na speaker, pero hindi naman totoo yun. And then, kung gusto niya ng away, di bibigyan ko siya ng away. So, naglaban-laban kami. Doon nag-start. Kaya talagang ginalit mo naman kasi yung mga crocodiles. It started with a conflict with Martin Romualdez. Well, so, kanina, may isang crocodile na umiyak kasi napangalanan siya ng 18 Brave Marines, no? Sa Blue Ribbon hearing, for sure, updated ka. Itong si Gonzales, di ba? Yung minura ka. Nasaktan siya doon, although hindi mo naman siya... Alvarez, sorry, not Gonzales. Alvarez, right? Alvarez, sorry. Yeah, I stand corrected. So hindi mo naman siya pinangalanan na inatake na diretso pero umaray siya. Ang sabi niya, ang tukuyan mo doon yung mga maleta kongresistas. Then ang sabi niya, pusang ina mo rin. Then kanina narinig natin na pinangalanan siya ng Brave Marines na isa nga sa mga tumanggap ng mga mali-maleta, although pinasinungalingan niya. Ano yung masasabi mo doon? Well, I can see why he's offended kasi wala naman siyang masyadong gagawa doon. So, maganda nagalit lang siya na tinawag siyang crocodile. But there's a possibility that's true. So, we'll see how kung paano ma-apply yung testimonies nila sa Blue Ribbon. And I hope that justice can be brought to Kong Alvarez. Well, kung napakadaming mga binanggit ng mga kasama mo sa Kongreso kanina na nakatanggap ng mga maleta, no? Simulan na natin yung mga miyembro ng nakalipas na WAD committee dahil yun ay nakatanggap sila dun sa bago pa itong Kongresong ito. Mga Jervy Luisco, mga Ajong, mga sino pa ba yung mga Abante, yan yung mga prominente, no, na nabanggit, no? Nagugulat ka ba na nabanggit ang mga pangalan nila? Di naman. Expected.
That's surprise. Eh yung mga yung mga kasama mong mga left-leaning na makabayan lang, no? Na ang tawag namin na makabayan lang. Nagugulat ka ba na pati sila nakatanggap? Yung sa makabayan, wala akong masyadong alam doon since mostly yung mga nakita ko is yung mga pro-admin talaga yung malaki yung involvement doon sa flood control. So medyo surprising yun. Mas surprising yun kasi mga party na sila so they don't have their own districts for flood control. But it's also expected that may mga kasama din sa minority na nakatanggap din from the Congress leadership, from the House leadership. Okay. So, kung nung bang una kang lumabas na tuloy-tuloy na yung media posting mo talagang maraming bumilib sa'yo ng mga kabataan katulad mo. For sure, galing ka sa pamilya na mga politiko, marami kayong mga kaibigan. Meron bang pag-pressure sa'yo, like friends ng late father mo or kaibigan ng mother mo na sana Kong Barzaga, pwede ba tumigil ka na lang, huwag ka na magsalita, mag-join ka sa amin? May mga ganun ba? Yes, actually, nung first day pa lang, gusto na agad mag-set ng meeting ni Speaker Romualdez noon kasi hindi pa siya natatanggal. Gusto na mag-set ng meeting sa akin, pero before mag 1 week pa, natanggal na siya Speaker and then nanahimik na lang siya. So, madami ding nagsabi na they'd prefer not to worsen the problem or wag na akong masyadong magsalita. Ano naman ang reaksyon ng iyong mga constituents dyan sa iyong distrito? Mas naging popular ako ever since that I started speaking out. And mas dumami kasi nakita din nila kung paano na biglang bumaba all around the Philippines, kung paano bumababa yung ekonomiya natin because of loss of investor confidence. They see the economic issues and how it affects their daily lives. Kaya proud sila na at least may lumalaban doon. There's someone who's calling out that type of corruption. Yeah, so alam ko nabanggit mo na sa post mo na hindi ka nagsisi. But for our audience right now na couple of thousands na nanonood sa'yo, na admire sa'yo, talaga bang hindi mo pinagsisihan yung ginawa mo pagsalita at ito yung naging end result, yung sapilitan nila, tulungan ka sa Congress, tinanggal ka nila. So hindi mo pinagsisihan ba ito talaga? Yes, there's always 2028, there's always next time. And it's better na sinabi ko yung ginawa ko yung tama kaysa mas maganda na ginawa ko yung tama at natanggal ako kaysa na ginawa ko yung mali yung naging corrupt ako, ginawa ko yung mali katulad ng iba at nanatili ako doon sa Kongreso. Like, it's much better to be out of Congress doing what's good. Alam mo, nakasama ko sa 17th Congress ang iyong ina, no? How is your mother taking all this development? Kasi alam ko naman na ito ay ulila na at nawala na nga yung pagrulo pamilya niyo na talagang namumuno na iyong pamilya sa Pilipinas. How is she and what was the latest thing that she said to you in relation to the expulsion? Medyo okay naman siya. She's far more stressed than me, but I'm handling it well, which means she has nothing to worry about. So, kung first time congressman ka, di ba? First termer ka, di ba? At bagito-bagito. May pagkakataon ba na naging okay naman kayo ni Sandro Marcos, which is yun yung nakita namin talaga na nag-viral, na video mo yung mga ganap doon sa loob ng Congress. So, naging friends ba kayo in the past or close ka sa kanya? How's your relationship with Sandro Marcos? Ayan, syempre. Nag-freeze, syempre. Baka nasa Cavite siya. Oo nga, nagda-drive. Okay, babalik naman siya. Ayan. Babalik naman yan siya. Nag-freeze siya. Maganda yung tanong mo. That thing, okay ba? Ayan. Ayan. Ayan, babalik si Kong. Ayan, Kong, yeah, we can hear you. Hello? Yes, we can hear you. Yeah. But we can hear you good. Wait lang, may na-signal. Okay, naririnig ka namin. Double time. There's always, we're waiting for, sabi ng mga nagko-comment, we love you, Kong Barzaga,
Kiko, next senator for 2028. Yeah, ito yung mga nababasa natin hanggang inaayos mo yung iyong signal, ano? So, ayan, salute sa'yo, Kong Kiko, saludo kami sa'yo. So, ayan ang mga nababasa nating komento ng spokes. Maganda yung ating ano, pero I hope makabalik siya kasi maganda yung tanong natin. Gusto nating malaman kung ano ba yung naging, yan. Kung Kiko, you're back? You're back? Huwag mo tinawanan. Yan. I think kung Kiko, naririnig ka namin, mukhang masaya-masaya This time dyan. mga 5:45. Okay? Hello? Testing? Yes, kung Kiko, wala ka lang camera, pero Ba't naririnig wala ka ng namin. signal? Yeah. Naririnig ka namin pero wala Ano kang video. Wala ka lang Hello? video. Testing? Testing? Yes, we can hear you. Okay na ba? We can hear you pero wala kang video. Yeah, wala ka lang video. Hello? Pwede mo i-continue. Wait. Okay, antabay lang mga kababayan habang inaayos Hello? yung video kasi Yes, Yes, Ko. naririnig ka namin. Yung tanong Hello? is, kamusta yung relasyon mo kay Sandro Marcos? Hello? Oo. Yes, Kong Kiko, naririnig ka namin. Yung tanong ni Maharlika, kamusta yung naging relasyon mo kay Sandro Marcos? No? Dahil Wait more or lang. less, kaidarat kayo. Ayan. So, mukhang mas Wala yung sound. mapapakaramdam. Wait lang. Teka ako na. Yeah, get better soon. Nag-inom ka ng cloves. Tapos nag-inom natin sa Austria. May Folks, sound ba? gumaling ako. Ayan. Yeah. You're good. Yeah. 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 Ang huling tanong, Kong, is kamusta yung relasyon mo kay Ano ba Sandro to? Marcos? Dahil kaidaran kayo sa Kongreso. Yan, nawawala. So, nawawala-wala na parang pusa. Parang pusa na nawawala-wala. So, Hunter Black, we are very proud of you, Kiko. You're the one that I admire the most, sabi in Congress. Keep fighting for against corrupt leaders, sabi ni Panther Black. Ayan. So, medyo bay na talaga yung signal niya. At yun na nga, sana yun na yung boses niya. Sa totoo lang, yun na buti pinagbigyan tayo. I really appreciate it kung Kiko Barzaga. Yung boses niya talagang mukhang may flu pa siya, may sipon. So, anyway, sana makabalik siya, no, spokes. Anong sa tingin mo itong ating batang may laban? Kasi, alam mo, nakakasaludo ko sa kanya kasi una-una bata siya, hindi siya nagpatakot na siya i-expel, no? Tinanggap niya yung kaparusahan dahil siya ay nanindigan sa kanyang prinsipyo, no? At ang aking panalangin, sana mas maraming mga kabataan pa ang sumunod sa yakpak nitong si Kong Barzaga, no? Nakakatuwa na parang kung tayong mga kaidaran natin, nakikita natin mga kaidaran natin, mga walang ya, mga air-rich the American, mga plastic king, mga zubiri, kahit pa paano, no? Miski may mga ganyang mga personalidad, mga keso, meron din mga Kiko Barzaga that gives us hope na parang may pag-asa pang Pilipinas, no? Dahil meron mga bagong usbong, mga kabataang mga naninindigan, no? Para baguhin ang lipunan natin. Totoo yun, spokes, ano? Mga ganyang bata, syempre, ang iba, medyo uhaw yan sa mga material things. So usually, yan yung mga madaling mabibilog, di ba? Na, okay, eto maleta, wag ka na mag-ingay. Sabi nga niya kanina, mga kababayan, may pagkakataon, nung simula pa lang siya nga nagsalta against kay Romualdez, ay nag-set na ng meeting, right? Then later on, natanggal na nga si Martin Romualdez, kaya tuloy-tuloy yung kanyang paglaban sa katotohanan at ang kanyang talagang posting sa social media. Kaya naman siya hinangaan ng mga kabataan. And I hope talagang makabalik siya at hindi nga lang, sayang marami tayong mga katanungan sa kanya for sure. Sana makabalik siya. Ano ba yan, spokes? Ano ba yung signal dyan sa Pilipinas? Bulok na bulok. Ang duda ko, baka nasa Dasmariñas, Cavite na mahina ang signal. No? Mahina ba signal doon? Well, alam mo naman kasi, probinsya, no? Pero
nakakalungkot na at this time and age, Cavite pa naman din, mahina pa rin ang reception. No? Pero obviously, ang ginagamit niya ay cellphone niya. So, ewan ko ba kung anong cellular provider niya, no? Ang cellular provider niya ay Palpak. Anyway, siguro we will talk to him again dahil alam naman niya na hindi natuloy yung ating kabuuan ng ating talakayan sa kanya. No? Pero nakaka-touch na rin na siya ay sumapi sa atin miski panandalian lamang at naparating natin yung paghanga ng sambayanan sa kanya. Yun naman ang mensahe natin sa kanya. Nasa likod niya tayo bilang sambayanan. Suportado natin ang mga reform-minded, ang mga kabataang leader gaya ni Kiko Barzaga. Medyo mahina-hina nga yung kanyang signal. Pero let's hope. Sana makabalik siya. Ayan, i-text natin siya. Okay, babasa muna tayo ng ating, sabi niya ni Yen Scorpion, malakas ang signal naman dyan sa Dasma Spokes. Hindi natin alam, baka sa area siya na sa area siyang walang pangit yung signal. Sabi ni Honey Bunch, yes, Bonakid yan batang may laban. Batang may laban si Kong Barzaga. So, yes, tignan natin itong mga update. Spokes, sa tingin mo, ikaw bilang abogado, no? Nabanggit mo kanina, tinanong mo siya kung mayroon ba siyang plan para questionin ito sa Korte Suprema, yung sa tingin mo bilang abogado na hindi tama na pag-expel sa kanya. Sa tingin ko po, no, kasi may isang kaso pa lang na isang kongresista ay natanggal nung minsan, yung isang taga Cebu, no, natanggal dahil sa isang privilege speech, tinawag niya na kriminal yung presidente. Now, ang importante naman dito, wala namang ganyang ginawa si Kiko Barzaga. No? Kung sasabihin niya na sinabi niya magnanakaw at addict si Presidente sa labas naman ng Kongreso, that's not disorderly conduct. That's privileged communication. No? Dahil yan ay isang pula sa isang public official. No? At talaga namang lahat ng public official, ang sabi ng Korte Suprema, hindi dapat balat sibuyas, dapat tanggalin yan. No? At ang gamot sa nasaktang damdamin ay isang malinis na konsyensya. Pero kung talagang hindi matanggap ni Marcos sa mga paratang na magnanakaw, addict, talaga naman pong wala tayong magagawa dahil mukhang yun ang katotohanan. No? Sinabi na yan ng sarili niyang kapatid. At yung paratang naman sa pagnanakaw, talaga namang karapatan ng mga mamamayan yan na ilabas ang issue sa korupsyon. No? So sa tingin ko, walang sapat na basihan para siya patanggalin dahil nga yung kaisa-isahang pagkakataon ng isang kongresistang na-expel, ginamit niya yung privilege hour para banatan yung presidente na hindi naman ever ginawa ni Kiko Barzaga. Yes. Well, kitang-kita naman talaga natin na politically persecuted siya at talagang yun nga pinagkaisan siya. Kita mo naman yung nangyayari ngayon. 'Di ba? There's no doubt about it. Spokes, 'di ba? Lahat tayo binibiktima. Sabi nga ng mga nag-comment, bata pa naman siya, marami pa siyang panahon para mas patunayan sa taong bayan na talagang siya ay wait, mahina daw ang signal, sabi ni Kong Kiko. Ayan, Ayan. So, antayin natin siya at babalik naman siya. So, yes, Kong Kiko, we will wait for you here. Nandito lang kami. Gusto ko yung ginagawa ni Kong Kiko dahil tayong dalawa, ayaw natin yung larawan na ganyan. No? Talagang hindi tayo magpapahuli, hindi tayo magpapapicture sa mga bangag. I know. Na meron tayong mugshot. Ayoko magpa-mugshot sa mga bangag. Pinauso ni Kong Kiko ang mugshot. Baka mamaya pumayag na rin tayo. So, kailangan ba may mugshot na rin tayo para in? Ano bang buhok ang gagamitin mo dyan? Yung buhok ni yung buhok mo ngayon o hindi no? Madaming beses mo papalit ng buhok. Ano ba yan? Totoo ba ngayon yan? O bago na naman yan? Original to, Spokes. Sige nga, subunutan mo nga sarili mo. Gusto mo ba? Ayan na si Kong Kiko, nakabalik na siya. Yeah. Hello. Testing goods. Yeah. Good na. Meow. Si meow. Bagay dun sa itim kong pusa. Anyway, kung mayangin question tayo kanina, I don't know kung nasagot na Spokes na ba ni Kong yung kumusta yung relasyon niya kay Sandro Marcos sa loob ng Congress? Naging magkaibigan ba kayo? How was it nung nasa Congress ka? Iniinis mo ba siya o naiinis siya sa iyo?
Oh, no, na parang friends kami nung umpisa and then nag-away-away na after nung naging issue ni Romualdez. Kasi yung Romualdez, na-connect din talaga yun kay Marcos eh. Hindi na-offend siya nung kinalaban ko din yung tatay niya. Of course. Yeah. Alam mo, na-meet ko rin yan si Sandro nung siya intern pa doon sa kanyang tiyuhin, no? Kay Martin, no? At si Martin naman, in fairness, dahil ka-eskwelo ko sa UP, di ko makakalaing ganyan ang mangyayari sa kanya. And nung mga panahon na ako'y nasa Malacanang, doon ako tumatambay sa kanyang opisina as majority floor leader at doon ko nakikita si Sandro, no? Nung sabi mo nag-away-away na, paano kayo nag-away? Kamuntik bang naging physical yan? Kasi alam ko ikaw nangangarates, pero hindi. Hindi naman, I'm a very civil person in Congress. Wala akong, yun talaga yung sa martial arts, pag nasanay ka na, you always just use it as a last resort. Only for self-defense, so hindi talaga ako yung tipo na makikipag-away. Okay, that's good to know naman, di ba? Kasi Just alam always namin de-escalate pala the away. situation. Yeah, ang alam namin pala away yung mga bangag lang tsaka mga crocodiles. So, Congresssaga, alam mo, ang dami nagmamahal sa iyo. Alam ng buong Pilipinas na madalas kanilang kinakat o pinuputulan ng mikropono doon sa Congress. Hindi lang yon, tinanggal ka nila para pigilin ang iyong pagpapahayag. Everything na gusto mong sabihin sa sitwasyon ng ating bansa. So binibigyan namin ikaw ngayong ng platform, although alam